Hi mga be. Mag-review tayo. Ano na lang tayo, magkakaroon lang tayo ng konting review about late payment or overdue ko na payment sa last pay. Tinanin ko lang this month at so far, nagulat nga ako. Meron pala talagang 5% rate na madededuct sa initial utang mo. So yung kwenta ilalagay ko dyan. I-insert ko na lang. Totoo nga na meron silang 3 days grace period. At within that time, panay po sila tawag. Iba-ibang number, sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag nyo na balaking mag-overdue or late payment. Ako bagay nagulat. Sinagot ko yun ng 2 beses lang. At nagulat ay sunod-sunod yata itong pagtawag nila sa maghapon ay nakaka-4 na beses. Nung mga araw na yun talagang nagkataon lang na hindi ko nabayaran on time at meron akong pinaglaanan. Tapos sabi ko, sige go, try na nga natin. Di ko nga muna babayaran. Extend ko lang like 15 days. So, worrisome talaga. Stress din ako kasi hindi ko nga siya nabayaran on time. Ngayon lang nangyari to. Ilalagay ko din dito kung magkano yung billing amount. Tapos nagbayad lang ako para malis. Tapos natira lang sa akin yung 2,800. Sa perang yun, sa natirang amount na yun, doon na ako nagkaroon ng mga reminder, nag-Gmail, nag-text, nag-call. Diyos ko po, ganito pala mangutang sa sa last pay. Nakakaloka. Sana pala di ko na ginawa. Ano ba yan? Disclaimer lang ha. Ito ay totoong karanasan ko lamang kasi first time ko lang din naman makaranas ng mga utang-utang online tapos na-delay nga lang at dahil may emergency. Yung mga kwenta pala naroon din naman sa Lazada app kung paano yung mga interest rate nila. Tinignan ko din naman sa Google. O, diba? Nang Google tayo para sure. Tapos may kwenta-kwenta nga. Yung principal, tapos yung rate ng interest, yun. Magtatama yun dun. Ipopost ko na lang dito. Kaya na lang magkwenta. Yung magaling sa math dyan. Labas. Ako ayaw magkwenta. Basta ginugal ko na lang din yung pagkuha ng rate ng aking interest dun sa balance ko na hindi ko pa nagpabayaran. Mahalaga talaga nagbabayad tayo on time kung ayaw natin ng penalty. Malalaman natin ang kwenta kapag tayo nag-research din. Sabi ko, subukan ko lang naman eh. Ito, sinubukan ko pa ng stress. Pero within the end of the month, ito, babayaran ko na talaga. Nakikita natin yung kwenta. Doon natin makikita na kapag talaga na di tayo nababayad on time, yung due date, na-stress talaga tayo. So, we need to pay on time. Next, kasi mataas kasi yung utang pa more. Basta, huwag na tayong utang sa susunod. Kuhain natin ang penalty. Lesson learned na yan. Pay on time. Huwag na abutin ng mga due. Kasi, pag may due nga, may mga interest, lalo mga online, yan. Marami palang mga sabit-sabit yan ng mga bangko, mga humuhold sila dyan. Disclaimer lang po hindi ko po kayo gusto ko lang po talaga yung experience ko. First time ko lang nangutang online. Hindi na ako ulit. Magpipay na ako on time. Ayoko na ng mga due date. Bahala na ng utang-utang na yan. Ang sakit sa ulo.